Thank you, Brother Rexam, for that kind introduction. Nung ginakulbaan ko sa nakita kung familiar faces, narito ay naman nakulbaan, no? Ang nagpatawa-tawa si Doc Joy, si Doc Joy Hobson, no? Sa DepEd. Si Ma'am Jane, di pa din Ma'am Ilya Moro, di Ma'am Ansel, o ito ang pante ako. Hindi na ako magkulbaan. And of course, mga batikan na rin mga ni Gia, lagi na sila Brother Toto, no? Malcos, so doon din ako kulbaan. And especially, ang gayuhong-yuhong kong awan and only sa likod, may beautiful wife, and tula akong kulba. I'm very thankful for this opportunity sa Content Chapter Head, Brother Ryan, and our mission, Brother Brad and Brother Rexa, for giving this opportunity to serve you, to be as your speaker this afternoon. So, special request, Brother Jay, notikan na po niya, tutulungan na kung nilupong ko. So, pwede ko nung ka-exercise. Sinatani ko kayo kasi ako magbibilitan pala mga at stake sila. So, okay na sa inyo, mas-stand sana, mas-stretch sana. Hindi mo nag-take pa hindi ko counter, exercise ko rin. Okay, let's stretch our hand. Nagalit ka sabi. Putol ka singling ko daw. Ito namin yung mag-stretch niya. Down. Okay, side. Hindi ba guya-uya? Oh, shake your hand. Okay, hands in your waist. Oh, both hands in your waist. Bago 5. Pag-isip familiar. Forward, 5. Very simple, 5. Ito kahina, isang forward. Ano yung left, no? Uura, likod rin. Yes. Sa likod. 15. Sa side. 20. Tapos ito yung 25. Very good. Only what? 5. 10, 15, 20, 25. Very good, mga children. Diba? Sigo ta. 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25. 5, 5, 5. Lumayan ba? Yan ang participable ko. Tapos yung malikod. Okay, thank you, sis. Thank you. At least continue na nakarang sa kape. Sa mga, especially ang mag-partners, trigger yung sigus. This afternoon, I'm going to talk with you. Di ko comfortable din at least strong kayo like the first speaker, tamaan sa kataas. So, itong taas ko di ko din pwede. Dahil lang ko sa side. Thank you. We're going to discuss about faith and guidance. Actually, I'm Brother Joe Fuentes, at the Wake of Selby, number 11 here. So, it's nice to be home, to be back. Ito ka namin, balik din ang music ministry. Ito ka namin kasi nakanta, feeling ko doon nagulutaw-lutaw. Okay, so let's have this part sa Antonia talk this afternoon. Part 1, growing in faith. Kung kagina is growing in a relationship with the Lord, this time, let us discuss about growing in faith. And part 2 is all about guidance, knowing God's will. Kung ano may balang pagbuod sa Ginoo sa atin. The objectives of these topics are the following: to understand the importance of faith and guidance in our Christian life, and to understand and practice how to grow in faith and in knowing God's will. So, let's start to talk with growing in faith. Pero bago kita mag-talk, story tayo, bro. Uli ako story, Sige. Story kita na yan. There was once, nakabatik ko about the man and the lion, or the lion and the man, about faith. The man, ang balya yung faith, grabe ganyan pagturo sa Ginoo. So, in the midst of crisis, mga calamities, the saving hands of the Lord, isaved siya. So, pinpunto test siya yung Lord, nagkanto sa Africa. Dito sa nagkanto sa wilderness, yung pangita niya ng male na lion. Lion din. Sa natupang na niyang male na lion, umpisa na sa prayer, Lord, save me in this lion. I know that you are the God of hosts. You take refuge with me. Hindi yung prayer, mataginan sa iyo. Pag-open niya, lo and behold, nagluhod, di ba niya ganyan lion? Sus, nagluhod. Ano ba niya? Ang saving ako ng Lord.
Galing, brothers and sisters, tigong galing mga uyong ngayon. Ang basang ngayon in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this food, which I am about to partake. So, ginkaon mo sa gihapon. So, hindi na story. So, ginput to test niya yung Lord, your God. So, let us see, growing in faith. Now, I want you to familiarize with these three parts of the faith. First is the doctrinal faith. Bulbugin kita po, providential faith and expectant faith. Sa isang na niya. Unahon ta doctrinal faith. So, let's define. This is a kind of faith rooted in belief, teaching, and truths handed down through the church of Scripture. Pag inabata doctrine, bata ka pa lang, natutuan ka na ni mama mo magpanguros. So, pag tapo mo, manawag ka sa balayong uros ka, mangila, magtalog-tog ka, uros ka. Because that is your doctrinal faith. Nga nagapati ka, you are inviting the Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. That is doctrine. Sa gatuto pag sa Catholic Church. So, next. Providential faith. Tandata, una lugar doctrinal faith. This one is providential faith. I know most of you already possess doctrinal kay kita tanan ituduan sa katekism, di ba? Ining providential faith, the faith trust in God, providence and care in daily life. Ako nila, inapangamuyo na bala sa credo. Give us this day our daily bread. Inasaling kita nga daw, nag-aakit kita ng Lord. That's why we believe our home, inasaling daw ni sa iya, atong pagpamalakato, we will take the board exam, everything tanan-tanan, ginalive out na ito kay Lord. And that is providential faith. So, na niya sa inyo. Kaya nakita ko nga sa inyo mga mata subo. Diba? You possess that kind of faith. Another one, amo ni ang inlain ko ang pagbuot, expectant faith. This is the faith that looks forward with hope and anticipation for God's promises to be fulfilled. This year, we're celebrating the Pilgrims of Hope, and we become hopeful. Hopeful kita, galaon kita, that behind the dark clouds, the sun is still shining. Nag-shine siya. And may rainbow, malangaw kita, hindi na din si Lord mag-create sa liwan. So, gabati ko mo sila. That sometimes, when we are in trouble, when we are suffering, sa ating mga process, especially ang pinaka-grabe subo is kung may members of the family, yung may mga terminal illness, family, grabe na mga process na ginatake natin. So, we expect that at the end of this suffering, may ara kita ng pagdaog, may ara kita ng joy, at may ara ng buwasan natin. Even the Israelites, before in the Exodus, were more than 400 years of their slavery. Na-enslave sila. And sa ilang pag-exit, hindi basta-basta ilang pag-exit. 40 years in the wilderness. Wala sila home. Wala sila land. Kita gani, sa lang ka oras na wala aircon na natin naman dyan. The wilderness. Now, nag-wild na kita. Sila 40 years. Pagkari sila yung tagaan sa promised lands, which is the Canaan. So sa ilan nga expect ito pati sila na magpati that there will one na deliver sila from the bondage of slavery and its process. So one of the concrete examples sa akong man-expectant faith sa akong kabuhi, when my father diagnosed to have a ruptured appendicitis, mga 3 to 5 weeks na, 80 years old na akong father. And during the time, nag-sepsis na siya, nagkakto na siya lang sa mga bacteria, tapos si OPD pa siya, 1 lungs, kaya tungod pa pala si Grillo. But because of my expectant faith, sa BCBG nga din siya, yung practice ko nga sa 3 days, 4 days na mawala bawal movement ako, father, natakot na malayan yan, loaded na daw, siminto, nakutok-tukon mo. Schedule sa another emergency operation, so yung i-pull out ito tanan yung pag-iwash. So ano ako yung ginagawa with my sisters and my wife? We lay down our hands. Because I believe na si Lord, through sa ako as layman,
Kaya pwede ako makanhil. So, nag-pray over kami. I-pray over naman ang Father. You know what? After 1 hour, because of this expected pain, ang ko, Lord, you are very good to us from very beginning sa namang napagpakabuyo with my Father. Lord, ihatag agad sa tinulit sa amon, hindi natin sa pagwaso. Kung ganun niya pwede naman kasarangan. Naka-part ang ako ng mga Father. Yan bloated, naman amat, din naka-move sa police bowel. Kaya nakasurvive pa siya. Or that poison was faced with another poison na once a year sa pie. Okay, mga galing pagtutampo pag gamay, yan sa pie wala, no? Yun, wala masyado na-spread ang poison. So, sa mga kubit-sabilan na yan, baka huli. Next, pusin kita, faith is the way we let God enter into our lives and let Him to work in us. Abi, sino ang pinakapanuktukan na ni Lord kung baka matuktukan ng iyong heart? Harden not your heart, hindi magpatig-ahain yung tag-isuon, brothers and sisters. But, kung ikaw lang with your own self, you cannot open your heart. Because a lot of things na nagkapugo, including your possessions, entitlements, influence, and everything. Walang nagkapugong because the key for you so that God would enter into your heart is humility and humbleness. Kung hindi kaya magluhod ka mag-surrender kayo, hindi kaya maglabuksan ng iyong puso. I still remember si Saka priest sa iyong sermon. Nga may napatay na tao sa kasi sa langit. And pretty sure din siya kuno that the gates of heaven will be open sa iya. Pag-abot ito, may namahing interview si San Pedro. Iyambal sa iya. Pero tayo mo ginobra sa duta sa buhit ka pa. I put good orders to my family. Tanan ko mga bata, graduates. Tanan sila. Being a good father, good provider. Ako, haligi ng kabakot sa palimalay. Ang bala ni San Pedro, very good. You receive, 100% dapat makasunod ka. Tinagaan sa percentage. You receive 3 points. 3 points and a good father. Yeah, I'm the president of the council sa simbahan. Oh, brother, may charity. Everything. Bali, San Pedro, another 3 points. Ang bala niya, nagatuloy ko sa mga imol na. Another 3 points ay wala na. 3 points lang. Siling ni Father, yung maka 100%. Siling niya, naging humble ako and ibatod ko sa tipusoon ko ang ako ni si Kapalino. Wala na paglalapaw. Sige, sulod na. So, kung siguro, makasulod kita sa ginarihan sa langit, if we are humble enough, that we do not own everything. We do not lean on to our own understanding, to our own talents, possession, iba-ibang taman-tanan niya. So, muna, humility and humbleness. So, diretso kita. Take a look with Matthew chapter 14, verse 22 to 23. Peter began to sing, right? Save me, Lord! Save me, Lord! Anong pinaka-highlight na sa para sa akon? Hindi na rin highlight kaya nakalakat siya sa water. Sa nag-drone na siya, sa nagbigan sa palang mag-sing. Drataya ang akong pag-realize. Kaya tulog sa isang wave, tossing wave ng wave. Unsing man sa akong kabuhi, brothers and sisters, gamay lang tayo-tayo, gamay lang Yolanda, gamay lang COVID. Di mo na nga ito, si Pedro kita, bibigan to sing. Nataypog na nga ito ng faith. But you know, sa siniman ng storya, paano siya naka-ahon sa bako? He surrendered to the Lord. Hindi niya kaya. Nag-ano siya? Ako dahil ko singgit, nagpanawag siya kay Lord. Hindi kilala niya si Lord ang mga maduluwas. That God will save him. So, we can reach out to the Lord, try to give pasaka. Diba? Next, faith is not a blind leap. Hindi pwede nga, may pagsalin ko, malumpat ko diyo. Wala pagsalin ko, malumpat ka, blind leap. Kung wala ka sa discernment, kung wala ka sa giya or guidance kung paano niya ginatawag niya, faith ka ginatawag. Look at this one. It's a leap of faith.
It's like a daughter and a father. Pangamal sa mong father. O, lumpat, yari kong masawo. Kamuman, as a son and daughters of God, maglumpat ka mo. Sure, bol ka mo yan. Ako ng faith. Hambal mo. Siya na, gusto mo lumpat ko yan. Ako ni sa lumon, balaan ko si Lord. Hindi niya po pabayaan. That is the kind of faith na pinapakita natin. Kung bisan hindi mo pa makita, nagapati ka, hindi kita maging tamas, no? Kung hindi ko magulo ang akong mga kamot sa inyong mga sinasaman, no? Diba? Pero so, hindi siya man ang mga grabe na disipulos ni Lord. Okay? True conversion. Story naman ta. Storya naman. In connection sa lumpat-lumpat, storya na si story ni Buddha, Muslim and Christian. Wala na siya chapter ito. Siya si number 1, basta yung istorya niya namin. Bro, Ryan, istorya mo na niya, bro. Wala pa, sige, istorya na liwat, ha? Buddha. Di, ang balila, kung sino matuon ng Diyos, kato kita sa pinakataas nga building. Kung sino una nga saan maroon, ang mong hindi matuon. Grabe yung faith siya sa mong Buddha, Muslim ba siya? Unang Muslim, ha? Oo na. Si Saitan nga yung Muslim yan. Yung patya, ala, second floor, 10th floor, hindi mo 20 or 30, papunta sa 10th floor, ala. Wala na Muslim. Next, Buddha. Lumpat ang Buddha, sige, Buddha, pagkabot sa talon yan, nag-practice ka rin yung Buddha sa yoga, meditation, Buddha, naglutaw ang Buddha, wala ba tayo? Ang Christian, Christian, pagpunta sa ika-10th floor na wala na ganyan pag-out ka. Nag-cambio siya. Buddha! Patay mo sa Japon. Ako nila tawag mga salimpapaw sa mga Pariseyo. Mga salimpapaw na klase sa pagtuo. Pwede na tawag yan yung taong Buddha. Joke na. Next. In John chapter 3, verse 16, a famous quote in it, a sign of cross that God gave His only begotten Son to save us from the cross. Pero sa story ni Lazarus and the rich man in Deuteronomy chapter 6, verse 16, nagapsang napatay na ang rich man, gusto niya subuhon si Lazarus, Lord, pagwala man ito si Lazarus, meron ako mga brothers and sisters, ito, give poor, pakaunod ng mga imon nga sa ilang alagaan, nagtagaan, because I'm now suffering here in hell. Ang bali, Lord, padala ko na gani si Jesus Christ, at naglagay obra. Patay mo niya po. Ilan pakalibo ang propeta ang ipadala. If your heart is hardened, sabi niya po matabo, because of the free will that given us with the Lord. You have to choose. That's why, ari ka mo dili ng hapon, inyo niya pili, tawag ka mo, many are called, few are chosen, kaya ka muna sa panawag. Amen? Abi palakpak. Ano one? In Job 1:21, chapter 1, verse 21, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. The Lord has taken away with the name of the Lord we praise. You know the story of Job? Tanan niya ang kaptan ng mga negosyo na nag-flourish. Pagkapot niya pa lang sa mga panong sa mga sheep, camel, asno, tanan, nagara 10 times sila kapilo, trigo, tanan. Pero all those things can take away the Lord sa iya. Inisa lang, nasunog ang iya talamnan, kaya pinalangka ang mga anak in wilderness, nag-abot ang tornado, ubos kalamatay. And yung padalaan pag isa ng Lord sa grabe na trials, inakaon sa ulod ng iyang ani. Buhay pa siya nakamang ng ulod. And nagabot siya punto ngay gusto niya na lang pawan niya nakabuhay. But, teka lang, makahambal pa bala ka mo like Job that praise the Lord. Dayaw mo ng Diyos sa kihapo, muna na inyo nagyan. That's the kind of doctrinal, providential, unexpected faith na aral na tanan kay Job. Still na nakahambal siya, naked I came from the Lord, or from my mother's womb, naked I will depart. Ubo ako, naging bunag, kagubo man ako magkabalik sa iyong Ginoo. So, hopefully nga yung passage si Job maka-inspire sa ating tanan, no?
Another one. St. Lawrence, the deacon, I'm well done. It's on this side. Turn me over. Come on, my brothers. Iputang na lang sa kay St. Lawrence. Inaparilya ka na sa tapos luto na yung biyak. Mambal ka, pre, luto na ko sa biyak. So, ano mo sa biyak ka? So, that's kind of faith hindi na mabatsagan ni St. Lawrence ang pain. Because sa iya, ay expected faith, ay providential faith, ay doctrinal faith, yun kapati siya. At the end, magabalik siya sa iya may sa langit. Amen? Itong kanina kami, lumubos na yung parilya. Next. How can we grow in faith? Growing in faith, hindi na basta-basta, doctrinal faith, balaan mo na providential faith, expected balaan mo na. But to apply that in our real life, it's very hard. And we need to grow that kind of faith. It's like we start to plant a resin seeds, pinpunyagan natin. Patubuon natin sa atong tagipusuan. So, paano? Araw, nagwapo lang na. Yung babo. Ako lang ang masalita na. Be a part of the community. Be a members of the community. Instead nga, ang dahong ka to sa grupo-grupo outing o magaguha dito sa isang madilim na sulog, no? Dili ka sa CBP nagubod or sa isang community. So therefore, ako ini ang starting point nimo that you are growing in faith. Pagkabulig ini sa imo to grow in faith. That's why 19 years ago, ano ko, si LP number 11, that was 2008, muna itsura ko. Yung guntingan mo lang kami puti, dari pala tayo makita. Read the scripture with faith, like Brother Dodi what said a while ago. You have to read the Bible. Sino may Bible na rin? Balay? So, una pala, may Bible pa ko sa balay, pero hindi mo bimabukas. So, nag-isipigil, hindi ka tuwid. No? But the same like you, nabukan mo man, no? Kay B stands for basic, I instruction, B for LDA, E are basic. So that is Bible. You cannot go to heaven if you not study the guidelines. Paano preparation rin sa tuta? Ano kung brahon? Aral na nga yung Bible. Magkatala ka pala. Basaha ang Bible. Because when you read the Bible, you are listening. God is talking to you. Because ang nakabutang na is the word of the Lord. When you're praying like there, rosary, Lubena, ikaw yan na talk like that. You keep on talking to the God, you're asking to the Lord for this divine providence. But when you read the Bible, because if this is the word of the Lord starts talking to you in your conscience, in your Holy Spirit, that within you during your baptism and narinig natin from the original sin. Take a look at this. Mostly ang ginagamit ko in ang daily gospel. Namihan ako kay may reflection. Galing gagamit na lang ko ay sumos. Ito hindi man makita. No? Gamay words. May reflection siya. So whatever man na iyan ang Bible, at hindi basta may arak ka mo Bible, so basta ako na ganina with reflection sa ating makapuli na. Prayer, how to talk to God, as what I mentioned a while ago. Read the scripture, how God talks back. Pray to have more faith. Pray to have more faith. May tatlo kang klase sa prayer, as what I've said. To be na, memorize prayer na. Be reading the Bible, be gadalog-dalog yung prayer, reflect ka na. Pero yung prayer pa lang halin niya sa iyong heart, straight to the heart of the Lord. Yung ina-istorya mo namin sa iya, Lord, ako hindi nagpangamuyo. So, ihatag ka na sa iyo, siguro. Ang iyong ginagawa. Pero, there was a question here, or a praise. Take a look. God's answer all prayers in three ways. Yes, because you deserve it. No, because you deserve better. Mas maayo pa rin. And, not yet, because the best is yet to come. What kahagod you that the best is yet to come? I can testify this. That when I ranked school head, nakapangat ako school head, 3 times ranked number 1 ako, brothers and sisters, but was not hired because of the shopping list, because of the discretion.
of the appointing officer. And I didn't argue, wala ako nag-file sa mga iba na mga kalapot na sulat sa presidente, sa defense secretary. Humility and humbleness. Just stay quiet, be prayerful. Storm ko nila heaven and earth sa akong pagpapamuyo. Kaya in heart to heart ko nila si Lord, tanan ko mga heartaches. Yung hatag ko tanan sa iya. Kalagad ko ako'y, kadasig sa answer. After a month, that appointing officer was transferred to other division. Hindi nagpulos ka ba ko? Yung follow ang ranking procedure, di hire tayo eh. Oo, di ba? Ako na to remain humble. Ako, bigyan na bahin sa ato. Kabuhin. Guidance. Let us see the guidance, knowing God's way. Paano talaga balaan niya? This is the will of the Father. Kabunday, no? Paano yung mabalaan ng will niya sa Father? Isa sa workplace na lang, simple lang yan. Kung makapaayo, makapahamukot sa mata sa Diyos, inang desisyon tama. Diba? Ganda na ba? Naman, kung ginaangkat ka dali nga may vested interest, may corruption dali nga matabo. Dali yan, tsak to, alaan mo na kung hindi na makapahamukot sa Diyos. You can easily discern what is righteous and just, between good and bad, between evil and good, diba? Madali lang na nato sila. But sometimes beware. Kaya sometimes, wala naman po sa panulay nga may sungay, yan, kung evil, may angel naman sa po. Magwapa, pagani, bro, no? Magwapa ng angel. So, sometimes, mabanto sa iwalay na to, lilukoy, gulang-gulang mo na muna, palulukoy, hindi tagaan, kung nalang iba isa kapilo na wow, para manlakap, para rin sa'yo, ang naman, yung mga pagsulay nila sis. Initsaran mo isa, hindi kang balik lang, isa lang, malakatan to. Pagpuan sa dog, Jesus, yaliko, no friend na ka mo yan, until such time, yung wrong, naging normalize na lang, normalize na lang ang sala. May halos tanan, nag-umpra na sa sala. When I was a teacher before, sang BCBP, be honest, even if others are not, even if others will not, inbutang ko kita sa likod sa akong linyural ko kita sa sulod sa kwarto. Linyural ko ako kada sa mga kulit but this tawag na gito. Bisag, kasi na matinta, kasi may magkaturo parents. Sir, ako nga asawa, si man, gusto rin kita ako na anak, may kika na dito siya. Paano, ito, sir, mga apat, paano, sa subdivision, pasugda na bisa no honor na sir. Ano yung mga challenge na, diba? Sa simple lang ako magpapag-grade sa it's very hard na maging honest. Pero, I boldly swear to God, si Bibi mo naman ang happy ako nga, 2008, si Bibi na ko, wala pa kami baby. Pagsulot pa lang naman, 2005 pa naging kasal, at 2008, si Bibi na ko. So nagkailan ako nga, I have to leave our advocacy. Kung hindi, pagwa na lang sa si Bibi. Hindi kong malanimalit ang among advocacy na kilala. Next, Holy Spirit. Holy Spirit. Do you believe in the Holy Spirit? Yes. The giver of life who proceeds from the Father. Yes, the Holy Spirit. Ang ining kabukasan kanaan sa inyong tagpusoon. Kaya kung wala mabukas, hindi ka mukasarang mabukas. But remember, ining Holy Spirit, kung isa pa ikaw, na rin siya ng Spirit, diha, naamba. Kung may nagahutik kasi mo sabihan, may gahutik pa din. Pero kung muli ang iyong ginapamatian ng good spirit, the Holy Spirit, di ba ka mo na ma-dwell in you? Kaya kung naran ang Holy Spirit, Jesus Christ in you. Amen? Amen. So, kaya kung may magutik sa iyo somewhere along the way, or other way, hindi na pumati dito, ha? Diri ka ako ang iyong konsensya. Like si Moses, guided by the Holy Spirit, and asa dito sa Mount Sinai, the Holy Spirit gives, because God is God of order. Naghahatag sa order. Kung wala order, what do you think will happen isa sa ating life? You cannot go here
in the brotherhood, if you can put good orders unahon sa imong self, kasi nyo panimalay. Kasi gina-exit mo lang yung problema sa balay, kanto ka din. Unahaan ito solve in panimalay. How can you serve the Lord if hindi good order ang inyong self kaya inyong panimalay? Pag good order ang inyong self, say within you, ang inyong panimalay, go to the community. Strengthen your faith para mag-alay. So kung I know good order ba talaga tulong ba talaga good order? All scriptures inspired by God and useful for teaching, for reproof, correction, and training righteous, what is just and what is righteous. Hindi kita lang kung biyasunod kita sa teaching, sa atong na Bible, sa kita pangabulo kita. How are we guided? Paano kita gina-guide? The way to God. BCBP community, we are guided because ang among mantra is bringing Christ truly our mission, our vision, bringing Christ into the marketplace and winning the marketplace for Christ. And we are living the way of Jesus Christ. Ang pagpangabuhi ni Kristo ang inasunod din sa BCBP. So hindi kita magtalang. Pero sa atong pagpakalakaton, brothers and sisters, mamudlay man magkadto sa road. Siya si Maos, gani, upunan nila si Jesus. Kung sila nag-recognize, upunan ninyo gani si Jesus na nag-journey sa inyong makakapos, sa inyong problema sa pamamagitan, but you didn't recognize Jesus as Savior. Paano nyo ma-recognize? Paano kita kasunod sila ng way? Sometimes, nabagyan natin, the way is very narrow. Gamay ang malagyan. Like the eye of the needle nga ang kami kinahanglan sa eye of the needle magluhod kag i-unload ang iyang mga karga para makasulod sa dira. Kamu man, kita man ng mga Christian, BCBP, i-unload man inyong dala. Kasi dito kayo na pinadala, brothers, branches, kasi wala pa akong ka-forgive. Kasi sa yan, pinatulog ko yung inyo nakikat ko, bago pa ikaw nyo. Kasi mo ma-sugar, kasi mo high blood ka na yan, ay boom, makita mo siya. Magtawara ko siya ay magamaan, mo kamuhin, di ba? Hindi ako naman lugar. Naglawin na. Napindot ko sa liya. Kasi ito, hindi naman. Okay, like the marriage. Okay, punta ko na yung marriage to be faithful. Let us be faithful to one another, especially sa ating mga. Nung parehas may sa atong commitment to the Lord. If we commit ourselves to be faithful with the Lord, like our marriage vow, so maging maaatalibot sa ilang pag-abuhi sa panimalay. Agree, brothers? Agree, okay. Sinulog-log kayo sa bro. Next. Discernment. How are we going to discern between good and bad? Hambal mo nga yung ginano. Ang willing ka discern kita kung makapaayo hindi. But beware ganyan sa mga best interest. Marami yung presentation, pero pag-abot ka liya, may mga iko ganyan, yung mga twist ng mga personal best interest. Wala ka mga bantay, kaya mo yung nagpapatalan sa atin. Again, pag nag-discern kita, huwag na natin sa pagpamamuyo, pagpamati kita sa atong mga priest, sa mga obispo, kaya ganun doon sila sa atong mga sermon of the mount, ang atong pope before, sila nang naghahatag sa atong idea. All the teachings in the church, reading the Bible, the BCBP, and all our encounter. Because, kung atong vision bringing Christ, ang atong naman mission is ongoing personal conversion. Hindi kita nire-retreat house kapag hindi mo sa balik sa iyo kaluwis ko puno ng bumuto ng santos na ito hindi kita natin mo ang ato niya we journey with the Lord, we become missionaries. Go out kita, evangelize kita, bring natin si Jesus Christ sa atong tagsa-tagsa kapag puluyan sa marketplaces kung di kita kung profession naman o negosyante tira nato kinakabuhi, start kita na. Sa una, wala kita start with prayer, no? Meeting, and wala. Nag-umpisa na kita prayer, pag mag-start ng mga meetings. And kada lakat natin, ina-intensify na natin ang pagpapakabuhi. Growing in faith and darkness in the BCBP. Ang una, ang action group meeting namon sa una.
We're talking about, nag-share kami na sa mga joys, mga sorrows, mga joys, umura na may joys. Mas nag-share kami na about sa scriptures, pinag-reflect namin sa mga kapuli. And we're truly inspired by one another because we have a support group. No man is an island, kaya isa ka lang sa isla ka kabuhi. We have the support group, especially kung low ka, may nagapangamuyo sa imo. Doon namin, hindi na may community kita. Oh, happy kita o. Pagpupig, isa doon pupig kita. We have the support group. Na sa isa pa akong chapter nila si Brother Rex. Si Brother Telo. Brother Rex. Hindi lang to pray, hindi lang to action group. May sports fest. May over the top pa rin kami. Si Brother daw sa Praxis, bro. No, pwede ko si Progia, no? Pinabibigpin pa niyo yung mga chainsaw. YouTube, kayo na rin. Happy serving the Lord. As a service team, na sila mga service team, sa kamot, happy na sila. Becon happy, say happy! Happy! I'm happy! Kung hindi ka happy, hindi na lang mag-serve. Sorry, hindi na lang mag-serve kung hindi ka happy. Ngayon naman, kung hindi ka happy, hindi ma-burnout ka. But in serving, inaservihan mo yung Ginoo, ako si Lord yung inaservihan ka, magalawin na, pero kung tao ang iyong inaservihan, ay taas sila sa katuig, o katuig naman. Ang tao'y marupong kay dali. Ang tao na lang makasala, ay kung di ka na niya pinaka-knowledge, ikaw na lang bra, masugod ka na, masugod ka na. Kung kay Lord na, bisa di maka-knowledge siya. Basta po, imotipis ito sa langit, kung hindi ka ma-knowledge. Kaya ko na lang naarin yung mga caravan ba, no? Sa Bianes, nato yung caravan. Naarin lumag ko din na tapat-tapat na banner. I-install nila sa may sibahan na to sa katedral. Si Chari, si Sanchez Morales, mga doktor, medical mission. Nagkakanta mo kita mga medical missions. Hindi lang kita teaching, during na teaching. So, this is Mio, visiting the home for the AIDS. Ari Yolanda ini. So, dala kami sa mga food packs, pati mga SIM, kag mga patarga, wala nila. Okay, there are no coincidences in the vineyard of the Lord. Everything in the most chance encounter can for us become divine appointment. Your appointment today, your presence become divine appointment with the Lord. Amen? Amen. To God be the glory. God bless everyone. Thank you once again, Brother Joe. Palakpakan kaliwat. Let's request chapter head, Brother Yen, and addition head, Brother Fred, for the giving of token sa atong speaker.